Hello po sa aking mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Nagpapasalamat po ako sa inyong pagtangkilik bagamat baguhan lamang po ako bilang tagakwento ng mga love stories. Marami pa po akong dapat matutunan at dapat i-ensayo. Sana po ay isubscribe ninyo ang aking channel para lalo pa po akong mamotivate, magkwento at magbasa ng pocketbook para sa lahat ng aking mga tagapakinig. Kayo ang magiging inspirasyon ko sa aking journey bilang tagakwento. Maraming salamat po. Enjoy po sa pakikinig. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kendra kay Isaac. Katatapos lang niyang maglaba ng mga damit niya at wala na rin siyang gagawin sa bahay kaya nilapitan niya ang binata. Nasa tabi ito ng pilapil at may mga pinupulot na kung ano. Nilingon siya nito. Nagtatanggal ako ng kuhol habang hindi pa dumarating ang mga patubig mula sa irrigation. Mas mahirap kasing ipunin at pulutin ang mga ito kapag may tubig na. Mahirap silang makita. Wala bang ibang paraan para hindi mo nagawin yan? Napakalawak ng palayan. Hindi kaya abutin ka na ng anihan ay namumulot ka pa rin ng mga kuhol? May pesticide spray naman para lipulin ito. Pero hindi pa rin masaid lahat. May mga itlog kasing naiiwan. Kailangan mo ba ng tulong? Alok ni Kendra. Hindi pa man ay excited na siyang makatapak sa putik. Tumuwid ito ng tayo. Mataman siya nitong tinitigan. Amused na amused ang anyo. Baka sensitive ang balat mo. Pwede kang magka-rashes. Ako na lang. Banayad na tanggi nito. Paano natin malalaman kung hindi ko susubukan? Wala akong balak lumaban sa Miss Universe so I don't care. Bago pa ito makatutol ay nakababa na siya ng pilapil. Naka-pedal pushers na maong siya kaya hindi na siya nag-abalang ililis iyon. Hindi na masakit sa balat ang tama ng sikat ng araw kaya natatagalan na niya iyon. Isa pa, masarap talagang kasama si Isaac. Thoughtful at marami itong silly practical jokes sa mga bagay-bagay. Pati palaka pinagdidiskitahan nitong ihagis sa kanya para takutin siya at mapatili. Papalubog na ang araw nang umahon sila. Hindi makatulog si Kendra ng gabing iyon. One day ahead na dumating ang menstruation niya. At dahil sa kaabalahan niya nitong mga nakaraang araw ay hindi na siya nakapaghanda ng sanitary napkin at painkiller. Kakambal ng buwang dalaw ang dysmenorrhea niya. Alas 11 ng gabi ay hindi na siya nakatiis. Kinatok niya si Dina sa silid nito. Bakit? Pupungas-pungas at mataray na bungad nito. Hininaan niya ang boses dahil nahihiya. Dinatnan kasi ako bigla. Wala akong napkin eh. Naiwan sa mga bagahe ko yung reserba ko. Kailangan ko rin ng painkiller. Naisip ko na baka meron ka dyan. Pwede mo ba akong pahiramin muna? Papalitan ko na lang. Hindi siya nito tinanggihan pero wala rin itong dala nang bumalik. Sorry, ubos na pala. Wala rin akong painkiller. Hindi naman kasi ako sinasakitan ng puson kapag dinadatnan ako. Ganoon ba? Sige, salamat na lang. Inilapat na nito pasara ang pinto. Namimilipit na mabagal siyang humakbang pabalik sa silid niya. Muntik pa siyang mapatili nang may magsalita sa kanyang likuran. Si Isaac ang nalingunan niya. Kailangan mo pala ng sanitary napkin at painkiller? Bakit hindi ako sinabihan mo? Dapat na ibili na kita kanina, mas maaga pa. What else do you need? Pupunta ako sa bayan ngayon din. Kaswal na kaswal itong magsalita. Marahil ay upang hindi siya masyadong mailang o mahiya. Nahihiya man, nagsabi na rin siya. Pasensya na, Dolphinal ang painkiller ko. Sabi niya rito. Napasinghap siya nang alalayan siya nito nang bumuway ang hakbang niya. Nahihiyang tiningalan niya ito. I can manage. Please, pakibili na lang ako. Okay. Medyo natatarantang wika nito. Kapag kuman ay umalis na ito. Dahil sa sobrang sakit na dulot ng menstruation at sa pagod ng nagdaang maghapon, nakatulog siya sa sofa sa paghihintay kay Isaac. Ginising siya nito pagdating nito. Inalalayan siya nito patungo sa komedor kung saan may nakahain na lugaw. Kumain ka muna ng mainit bago ka uminom ng gamot. Kanina ay halos sumubo ka lang. He sounded like a worried husband soothing his sick wife. Sa kabila ng hindi mabuting pakiramdam ay napangiti siya. Nang makainom siya ng gamot ay sinamahan siya nito sa kanyang silid. Inalalayan makahiga saka kinumutan. Dalawang magkapatong na unan ang ikinalang nito sa paanan niya. Hindi niya iyon ginagawa but she found it comforting. Ganyan din si Michelle, yung younger sister ko. Sabi nito, bahagya pa siyang napasinghap nang titigan siya nito at hagkang sa noo.
Nariyan lang ako sa kabilang silid Tawagin mo ako, darating ako agad. Kung may iba ka pang kailangan, I will leave my door open kung mahihiya kang tumawag. I'll be here in a flash, paramdam ka lang, okay? Biro pa nito. Thanks, Isaac. You're welcome, baby. Ano yan? Tanong ni Isaac na makita ang inihain ni Kendra. First time niya magluto ng patsyam o lutong bahala na kaya defensive ang naging reaction niya. Ginataang lang ka po yan, mister, bulag ka ba? Ang sabi mo kasi sa akin sa balkonahe, gagamitin mong pangbato ang mga langka. Sa sino mong magpaiyak sa akin? Sayang naman. It's also my little way of saying thank you for taking care of me these past few days. Puno ng pagkaaliw ang ngiting iginanti nito sa kanya. Saglit lang iyon dahil mas tinitigan nito ang putaheng niluluto niya. Bakit naman maitim ang kulay? Anong ginawa mo? Nagsisimula nang mag-init ang mga pisngi niya sa hiya. Hindi ba pwedeng tikman na lang nito ang niluto niya? Nasunog ko kasi yung langka nang patuyuin ko yung coconut milk. But I put in more smoked fish to cover up the bitter taste. Ikaw naman, tikman mo na lang muna kasi. Kailangan pa bang ipahiya ako? Nakangusong pinaikot niya ang mga mata. Humalakhak ito. Huwag kang mag-alala. Uubusin ko yan lahat kahit abutin ako ng 3 araw. Mukhang marami-rami ang niluto mo Kung hindi masarap, huwag mo nang kainin. Himig na nagtatampo at nahihiyang wika niya. Gusto mo gawin ko pang merienda to Panghimagas na rin. Tama na, naiinis na ako. Sige, tutulungan na lang kitang ubusin yan. Matigil ka lang. Kahit hindi ako kumakain ng gulay. Ganoon nga ang nangyari, halos maubos na ang niluto niya sa isang upuan lang. Hindi niya naalalang mas gusto niya ang karne. Hindi kasi humihinto ng pagpapatawa si Isaac. Kung may hindi natutuwa si Dina iyon, madilim ang mukha nito nang dumaan sa komedor patungo sa backdoor. Hindi na lang niya iyon pinansin. Isang magilas na stallion ang natanaw ni Kendra sa likod bahay ng umagang iyon. Nagaya si Isaac na mag-horseback riding pagkatapos mag-agahan. Kay Dina nito ay binili ng hugasing pinagkainan nila na sa kanya naman dapat nakatoka. Sabihin pa, parang sibat na pana na naman kung makatingin ang kawaksi sa kanya. Nakalimutan na niya ang banta nito noong kung sino sa kanila ang tatagal. Bukod sa matatalim na tingin, wala naman siyang makitang hindi magandang ginagawa nito laban sa kanya. Mas okay pa nga ngayon dahil hinahayaan na lang siya nitong magkusa sa kaya at gusto niyang gawin. Marahil ay dahil na rin kay Isaac na madalas siyang dinadagit kapag nahaharap sa mabigat-bigat na gawaing bahay na iniutos sa kanya ni Dina. Kahapon pa sinabi ni Dina na maglabas siya ng mga kortina. Masama raw kasi ang pakiramdam ng labandera na si Aling Gigi. Feeling niya sinabutahin na naman ni Isaac ang utos ng kasambahay sa kanya. Tinanggihan niya si Isaac pero mapilit ito. Bubuhatin daw siya nito kapag hindi siya papayag. He was the boss, kaya ano naman kaya ang magagawa niya? Mamaya ko na lang lalaban ng mga iyon. Dina, kung gusto mo, ipaglalaban na rin kita ng mga damit mo. May washing machine naman kaya kahit marami ay kaya ko lahat yun. Huwag na, matigas ang tanggi ng babae. Nakasimangot, magbuhay prinsesa ka na lang hanggat narito ka. Total, wala ka namang magagawang tama. Uulitin ko rin o susundan. Sa lahat ng katulong, ikaw ang pinakamaswerte. Ginagamit mong padrino si Sir para makatakas ka sa mga gawaing bahay. Tila may gusto pa itong sabihin kung hindi lamang bumungad sa laundry area si Isaac. Dina, huwag mong pagsasalitan ng ganyan si Kendra. The fact is, hindi naman talaga siya katulong dito. Kapag bumalik na ang lolo niya ay kukunin din siya. Tama ka, mas tamang sabihin na bakasyonista siya sa halip na kasama sa bahay. Huwag ka mag-alala, bukas na bukas din ay tatawag ako sa kabilang bahay para may makasama ka rito. Sabi ni Isaac, from now on, sa kusina natin tutukan si Kendra. Mas gusto ko matuto siyang magluto. Pero tulungan mo siya kapag may involved na pagpiprito sa luto. Ayaw ko makagalitan ng business partner ni Lolo pagbalik niya sa bansa. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Natutuwa siya na nag-aalala para kay Dina. Baka lalo itong magalit sa kanya. Yumuko na lang siya nang pukulin siya nito ng matalim na tingin kahit naroon si Isaac. Pasensya ka na kay Dina. Talagang ganoon lang siya. Siguro totoo nga na kapag tumatandang dalaga ang isang babae, nagiging masungit. Sabi ni Isaac nang namamasyal na sila habang nakasakay sa kabayo. Magkaangkas sila sa iisang kabayo. Noong una ay naiilang si Kendra, but Isaac made sure na may espasyo sa pagitan ng mga katawan nila. Pangalawang beses ko nang narinig yan sa'yo.
Bakit nga ba? Ang sabi ni Aling Gigi, 32 na si Dina. Maganda naman siya at nakita kong may nanliligaw naman sa kanya. Bakit hindi siya nag-aasawa? Si Lorraine siguro ang dahilan. Yung nag-iisa niyang kapatid. Maniniwala ka ba na almost everyday ay magkausap sa phone ang mga iyon? Napaka-close siguro nila. Nasaan ba ngayon si Lorraine? Hindi na nito nasagot ang tanong niya dahil pinatalo na nito ang kabayo sa nakaharang na troso. Napatili siya at nagkadikit ang likod niya at ang dibdib nito. Humahalakhak ito sa kainosentehan niya. Ngayon ka lang ba nakasakay ng kabayo? Hindi agad siya nakasagot. She felt nervous. Natatakot siyang umusod pabalik sa dating pwesto. Ito naman ay tila binabaliwala ang mga intimate na posisyon nila. But she felt safer being close to him that way. Parang walang mangyayaring masama sa kanya. Obvious ba? Hindi ako adventurous na tao. Shopping lang ang kaligayahan ko sa buhay. Then it's high time you tried something new. One of these days, magbabakasyon tayo sa ibang lugar. Make a list of things na hindi mo pa nasusubukang gawin. Then magsisinungaling ako, baka kasi totohanin mo yan. I'm afraid of heights. Hindi ko rin kayang sumakay sa cable cars at rides. Magiging kahiya-hiya lang ako. Nagsuka ako the last time na pinilit ako ng friend ko na sumakay sa bump car. Boring akong kasama sa outdoor recreations. Wika niya. Naramdaman niya ang mahinang pagtawa nito. May naaalala siyang itanong. Ang sabi mo kanina, may iba pa kayong bahay dito sa Bataan? Malapit ba o malayo dito sa farmhouse niyo? We have a mansion in Hermosa, but the moment you show yourself there, isa lang ang ibig sabihin nun kay Lolo. Ikaw at ako ay magpapakasal na sa lalong madaling panahon. Ang pag-aasawa ko na lang ang hinihintay nun. Ibig mong sabihin wala ka pang naipapakilalang babae sa lolo mo? Since birth, yes. Mukha kang palikero at babaero, Mr. Agassi. I don't believe you. Maniwala ka na ngayon. Wala pa akong seryosong niligawan. Ngayon pa lang. Ang problema, ayaw mo akong paniwalaan. Napangiti si Kendra. Nag-iiba na ang ihip ng hangin. It was time to change the topic. Wow! Bulalas niya. Eksaktong natatanaw niya ang tinutumbok nilang ilog. May paliguan pala rito. Ano kaya kung subukan natin? Wala bang ibang tao rito? Look who's talking. Hindi raw siya adventurous pero gustong maligo sa ilog. Hindi mo nga alam kung saan nanggagaling ang tubig niyan. Paano kung may mga kalabaw pala sa unahan niya na nauna nang magtampisaw sa'yo? Willing ka bang makalunok ng tubig na may poop ng kalabaw? Ganoon ba? Gusto mo ba talagang maligo? Hindi, nagyayabang lang ako. Umiiwas ka kamo sa tanong ko. Sort of. Saan ba tayo pupunta? Sa orchard, sa Ilaya. Ipapasyal kita sa taniman ng mga mabolo. Marami pang ibang prutas doon. Baka sakaling matuwa ka pag nakita mo kung gaano kahitik sa bunga ang mga puno ngayon. That would be nice. Okay, bilisan mo na. Hindi ako matatakot. Kasama naman kasi kita. At hindi kita pababayang mahulog. Unless gustuhin mong mayakap kita. Humagikik siya. Bagalan mo na lang pala. I don't want to be kissed again hanggat hindi pa kita sinasagot. Conservative. Tudyo nito. Conceited. Ganti naman niya. Nagkatawanan sila. Bayabas ang napiling lantakan ni Kendra. Pinanonood lamang siya ni Isaac. Nasa ilalim sila ng malilim na puno ng duhat. May nakalatag na picnic mat kung saan magkaharapan silang nakaupo. Dumating si Mang Nestor, ang katiwala ng orchard na may dalang jug at native basket kung saan naroon ang sumang malagkit at maha blanca na gawa sa mais. Ipinaluto raw iyon ni Isaac kagabi pa sa asawa ni Mang Nestor na si Aling Ila. Hindi simpleng picnic lamang iyon para kay Kendra. Isa iyon sa pinakamasayang araw niya. She was beginning to love life on the farm. Parang wala silang mga problema sa buhay. Nangingibabaw ang kakornihan ni Isaac. Matamis rin yung bunga ng nag-iisang kaimito rito. Gusto mo bang tikman? Alok nito sa kanya na itinuro pa ang puno malapit lang sa kanila. Napahimas siya sa tiyan. Busog na busog pa ako eh. Maya-maya na lang siguro. Dito na muna tayo. Nang iuunat niya ang mga binti ay humiga si Isaac, umunan sa hita niya. Hindi na niya nagawang tumanggi. Umayos ito ng higa, nakatitig sa mga mata niya. Sinusulit mo talaga ang bakasyon mo, no, Mr. Agassi? Hindi lang buhay bukid ang ine-enjoy mo. Nakadagit ka pa ng babaeng kasing ganda ko para samahan ka sa mga kapritsyo mo. Pabirong wika niya.
Iniwasan niyang titigan ng matagal ang mga mata nito. Ang malagong buhok nito ang pinagtripan niyang hawiin. I love you. Iyon ang nararamdaman ko ngayon. I've never felt this contented and happy in my entire life until you came. Sinagi nito ng daliri ang tungkin ng ilong niya. Tama ka nang sabihin mong maganda ka. And your beauty captured my heart the first time I saw you. Ganoon ka ba magkagusto? Napakasungit mo sa akin nang magkaharap tayo sa mansion. Para kang leon, nakakainin ako ng buhay. Hindi yun ang unang beses na nakita kita, sweetheart. Hindi yun? Kung ganon, kailan? Secret. Ayokong sirain ang araw nating dalawa. Kung ganon, ay dapat mo ring malaman na sa lahat, ayokong binibitin ako. Ako ang tipo ng tao na hindi makatulog kapag may tanong sa isip ko na hindi nasagot. Wala sa itsura mo. At ako naman ang tipo ng tao na nanghahalik kapag pinipilit ako. Wanna try it? Nakakainis ka, Mr. Agassi. And you're lovelier when you're pissed off, Miss Morgan. Bigla tuloy ako nagutom. Pwede mo ba akong ikuha ng kaimito ngayon? Gusto niyang pagurin ito, parusahan sa hindi pagtatapat. May bayad nga pala yung mga kaimito namin dito. Ano naman yun? I will tell you later. Pilyo ang ngiting bumangon ito. Kumindat pa ito bago tinungo ang puno ng kaimito. Mula sa kinaupuan niyang mat ay may 5 dipa lamang ang layo ng nag-iisang puno na iyon ng kaimito. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa gitna iyon ng orchard. Nakakatuwang isipin na nagkataon lamang o sinadya iyon para kasi iyong disenyo sa gitna ng taniman. Medyo malayo nga lamang ang orchard sa farmhouse at tatawid pa ng ilog papunta roon. Sandaling naglayag ang isip ni Kendra. Hindi niya namamalayang napatayo siya. Laman ng isip niya ang kanyang abuelo at ang kasalukuyang sitwasyon niya sa poder ni Isaac. Wala sa sariling nagpalakad-lakad siya paikot sa puno kung saan nakalatag ang picnic mat. Ginulat siya ni Isaac. Ay damuho! Bulalas niya sabay sapo ang dibdib. Hinampas niya ito sa balikat. Nagtatawang umilag ito. Puno ng mga bunga ng kaimito ang 2 kamay nito. Pati expression mo old-fashioned. Wala bang iba? Nakakalokong wika nito. Bakit ka ba kasi nanggugulat? Baka kasi sa lalim ng iniisip mo ay bigla kang lumiko at bungguin mo ang puno ng duhat. Iyan ang pinakamalaki rito at pinakapaborito kong pahingahan. What were you thinking about? Ako siguro ano? Don't flatter yourself too much. Anya, sabay irap dito. Paano ka ba nakababa ng puno na hawak ng mga iyan? Parang tangang tanong niya. Bumagal na yata ang takbo ng isip niya. Siyempre, baka inipon muna nito ang mga iyon sa bulsa o sa damit nito o inihagis nito sa malambot na damuhan sa ibaba, saka pinulot pagkababa ng puno. Ang tanga mo, tuyan niya sa sarili. Ang luwang ng ngisi ni Isaac. Mga paa ko lang ang ginamit ko, sagot nito. Sabay tawa, lalo tuloy naginit ang mga pisngi niya. Bayad nito, asaan? Bakit? Sinabi mo ba kanina? Inirapan niya ito at pinaikot ang mga mata. Sa piling ni Isaac ay nagiging mas isip bata siya. Ganoon din kasi ito. Pakitang tao lang talaga ang kasungitan nito noong una. Maging si Aling Gigi na malapit sa kanya ay nagsasabing likas na masayahin ang binata. Nagbago nga raw ito ng bahagya nang manggaling sa ibang bansa. Perhaps, his responsibilities in the family business had made him more serious. Napahakbang siya paatras nang gitgitin siya ni Isaac pasandal sa puno ng mangga. Hindi ito huminto hanggang sa halos ay magkadikit na ang mga katawan nila. Kung hindi lamang puno ng kaimito ang 2 kamay nito ay maaalarma siya na may gagawin itong kapilyuhan. A kiss will do, but I will make it last the way I want it to, he said hoarsely. Humakbang ito palapit sa kanya. Halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Bigla yatang nanginig ang mga tuhod niya. Lalo at hindi napupuknat ang pagkakatitig nito sa kanya. Tila hindi nito papayagang iwasan niya ang hinihingi nitong kabayaran. It was a magical moment. Tila hindi makapag-function ng maayos ang mga tainga niya at tanging tibok ng puso niya ang kanyang naririnig. In the next seconds, she was already lost in his eyes. She couldn't decide whether it was real or just a dream. Nanatiling hawak ng binata ang mga kaimito, pero
Binihag siya nito sa pamamagitan ng hindi pagbibigay daan na makatakas siya sa presensya nito. Ang mga kamay nito na may hawak sa prutas ay lumapat sa mga bisig sa tagiliran niya. She was trapped. Then their lips met. Banayad lamang ang halik noong una. Kapwa dinadama lamang ang init ng mga labi ng bawat isa. Hanggang sa unti-unti iyong lumalim. Naging mapaghanap at puno ng pananabik. Hindi natakot si Kendra na tugunin ang inaalok ng binata. She let her head fall back as she opened her mouth to give him more access. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng ungol mula sa kanyang lalamunan. Nagpaubaya pa siya. Lalo pang lumalim ang paraan ng paghalik ni Isaac sa kanya. Mapusok na iyon at naghahanap. Para siyang dinadala ng malakas na ipo-ipo sa dakong hindi pa niya nararating. She could feel his strong thighs against her legs and her breast being crushed by his chest. Para na siyang lalagnatin sa tindi ng init na dulot ng halik na iyon. Saka naman bumitaw si Isaac. They were both panting, catching their breath. Bahagya itong umangat palayo sa kanya. Sapat lamang na distansya upang matitigan siya. Puno ng pagkamangha ang mga mata nito, na animo nakatagpo ito ng kayamanan sa harap nito. Nag-init pa ang mga pisngi ni Kendra, pero agad din siyang nakabawi at nagawa pang magbiro. I've never been kissed the way you kissed me. Dahil wala pang nag-alok sa akin ng mga kaimito, gamit lamang ang mga paa nito pagbaba sa puno. But I was also thinking, what would be the price if you offered more fruits than those in your hands? Would it be a mind-blowing kiss or a petting on the ground? Natatakot ka ba? No, pero kung mangyayari iyon a week before our marriage, kung tayo man ang magkakatuluyan, it would be fine. Paglilinaw niya. Paano kung maulit iyon at hindi sa ibinigay mong pagkakataon? I wouldn't mind. Pero kailangan mong idulot sa akin ang lahat ng ani ninyo rito na ikaw mismo ang namitas. Unti-unting lumawak ang ngiti sa mga labi nito, sabay pa silang nagkatawanan. I love you more, sweetheart, kapag ganito ang mood mo. Nahawa lang ako sa'yo kasi pinakain mo ako ng gulay. Minsan pa itong napatawa, then expect more vegetables on your plate from now on. At saka lang ito tuluyang lumayo sa kanya. Nagpakawala siya ng hininga. Minutes later, pinagpipiesta na nila ang kaimito na binayaran niya ng mainit na halik. Naulit ang pagkakasakit ni Isaac, marahil ay dahil naninibago pa rin ang katawan nito sa klima ng Pilipinas at sa labis na pagtatagal sa arawan. Ito kasi mismo ang namamahala sa pag-aasikaso ng tubigan at manggahan, mula sa pagpapatubig hanggang sa pagsasabog at pag-spray ng pesticides. Ito rin ang namamahala sa mga tauhan. Marunong nang mangusina si Kendra, naiiwan na siyang mag-isa roon, pero mga pagkaing paborito lamang ni Isaac ang niluluto niya. Nang hapong iyon ay pinagluto niya ito ng espesyal na hapunan. Espesyal dahil nag-research pa siya sa internet para lamang maipagluto ito ng putahe at salad na iba naman kaysa sa ordinary diet nito. Gumawa siya ng fish barbecue na tinuhog niya kasama ang paborito nitong patatas, carrots, green bell pepper at pineapple. Ang fresh green salad ay hinimayan niya ng laman ng manok. Ang lumpia ay hinaluan din niya ng pinong-pinong laman ng karneng baboy. Gumawa din siya ng soup na dinagdagan niya ng herbs. Kumbaga ay dinadayan niya na maisingit ang protein na tinatanggihan nito. Excited na dinala iyon sa silid niya. Talagang hinintay mo ang luto ko ha, tudyo niya rito nang mabungaran itong nakatihaya sa kama at nakatitig sa kisame ng parang may malalim na iniisip. Agad itong bumalikwas nang marinig siya. Wala bang mga lason yan? Biro nito pero sabik namang tikman ang mga putaheng hindi pa man nailalapag ay gusto na niyang matikman. Ikaw lang ang natatakot malason nang naglalaway sa mga pagkain dala ko. Ganti niya. Sinabayan niya ito sa pagkain pero iba ang hapunan niya, fried chicken at kanin lang. Mas mabuti yata kung dadagdagan mo yung mga kinakain mo ng kahit konting meat lang, Isaac, para mas malakas ang katawan mo sa sakit. Nag-aalala ako sa iyo dahil pangalawang beses mo na ito.
Promise, sasarapan ko ang luto ko para sa'yo. Bumili nga ako kanina ng cookbook, bukod pa sa nire-research ko ang mga recipes. Tinitigan siya nito. Ano naman ang kapalit niyan? Kiss din ba? Biro nito. Nirapan niya ito. Huwag mo ako igaya sa'yo. Maging sa love life, pinapairal ang pagiging negosyante. Lahat may kapalit. Tama na sa akin na makitang healthy ka. Nakaka-turn off kaya yung isang lalaking maskulado tapos sakitin naman pala. Balik niya. I will. Sinabi mo eh. Sumusukong sagot nito. Besides, I need to be healthy. Nangangarap pa naman akong may pakilala ka kay Lolo sa isa sa mga araw na darating. Pabiro pang dagdag nito. Malabo po iyon. Marami pa akong problema ang kailangang harapin. Ayaw kong pagsabayan ng problema at love life. Nakita niyang saglit itong natigilan. Tila may kung anong dumaan sa isip nito at nakita niya iyon na dumaan sa mga mata nito. Isang ekspresyon iyon na hindi niya mapangalanan. Nakakatulala ba sa sarap ang niluto ko? Sabi na lang niya. Ngumiti ito. Oo eh. Sumubo ulit ito. Halos napangalahati nito ang mga niluto niya nang biglang sapuhin nito ang ulo. Bakit? Nahihilo ka ba? Ngunit tila hindi lang ito basta nahihilo dahil bumulagta ito patagilid sa kama. Hawak nito ang leeg na animo hindi makahinga. Nagsisigaw na si Kendra. Pumasok si Dina sa kwarto. Phone agad ang nilapitan nito at may tinawagan. At ewan kung dahil sa pagkakataranta niya pero minuto lang ay may natanaw na siyang sasakyan na pumasok sa daang lupa patungo sa farmhouse. Ang driver din ng sasakyang iyon ang nagbuhat kay Isaac sa tulong ni Dina pasakay sa sasakyan sa ibaba. Sumama siya sa ospital pero itinataboy siya ni Dina. Sinita lang ang pinayagan nitong magbantay sa silid ni Isaac na maging stable na ang binata. Nagtaka si Kendra kung bakit makalipas ang kalahating oras ay may pulis na dumating. Nilapitan siya nito sa kinauupuan niya sa waiting lounge sa labas ng silid ni Isaac. Ikaw ba si Miss Kendra Morgan? Tanong ng pulis. May isa pa itong kasama. Kinakabahang napatayo siya. Ako nga po. Bakit po? Sumama ka sa amin sa presinto. Imbestigahan ka lang namin tungkol sa pagkakalaso ni Mr. Agassi. Ikaw raw nagluto ng pagkain na yun sa pasyente. Nasyak siya. Nalason si Isaac. Ni wala siyang nasabi, ni gaputok. Umawang ang mga labi at nanatiling ganoon kahit nang igiya siya ng pulis palabas ng ospital. Sa patrol car pa lang ay hindi na siya maawa sa pag-iyak, lalo nang nasa harap pa siya ng mga pulis na nagbablatter. Hindi niya magagawa iyon kay Isaac, pero paano nagkaganoon? Ang pulis na nagtatanong sa kanya ay nagsimulang tumipa ng typewriter. Pangalan? Walang emosyong tanong nito. Kinalabit ito ng pulis sa likuran nito at iniabot dito ang telepono. May ilang sandaling nag-usap ang pulis na kaharap niya at ang nasa kabilang linya. Wala siyang maintindihan dahil wala rin siyang kapasidad na isiksik sa utak niya ang mga nangyayari ng mga sandaling iyon. Hindi siya natatakot makulong. Ang higit niyang inaalala ay si Isaac. Nakarehistro sa utak niya kung paano ito pinagkaguluhan ng mga doktor at kung paanong tila wala na itong buhay sa mga kamay ng mga iyon. Napaiyak na naman siya sa isiping iyon. Makakauwi ka na. Tumawag yung pasyente. Hindi raw magsasampa ng demanda. Pinababalik ka kagad sa ospital. Ikaw ang hinahanap ni Mr. Agassi. Hindi ko yan magagawa sa'yo, Isaac. Umiiyak na wika ni Kendra dito. Nasa gilid siya ng kama nito. Hawak nito ang kanyang kamay. Sila lamang dalawa ang nasa silid. Nang dumating siya ay agad na inutusan ni Isaac si Nita na bumili ng mga prutas sa palengke. Marahil ay upang mapag-isa sila. Maputla si Isaac, maging ang mga labing ngumiti sa kanya. Stop crying. I know you didn't do it. Ang pinagpapasalamat ko ay natawagan ko agad ang arresting officer na kumuha sa'yo. I couldn't bear the thought na isasama ka nila sa mga preso sa selda. Or worse, sa ganda mong yan ay may magtangka sa'yong hindi maganda. I'm sorry this happened. Hindi mo ako pinagdududahan na ginawa ko sa'yo yon? Kahit patutong ikaw ang lumason sa akin, gagawin ko pa rin agad ang pag-pull out sa'yo sa police station. Pero bakit? Forgetful. Sinabi ko na sa'yong mahal kita. Iyak ang sinagot niya. Lalo ako nahihiya sa'yo.
Hindi ko alam kung anong dapat sabihin. Itinuro nito ang pinto. Lock the door. May sasabihin ako sa'yo. Si Dina lang naman ang tao sa labas. Palakad-lakad ito nang lampasan niya kanina. Halatang balisa ang babae at hindi mapakali. Nagtaka nga siya kung bakit parang wala ito sa sarili. Nang makita siya nito ay tila lalo itong naalarma. Ipanatag mo ang loob mo. Malakas ang kutob ko na si Dina ang gumawa nito. Ano? Pero bakit? Hindi ako kumikibo. Palagi kong binabali walang mga kakaiba niyang sulyap sa akin. Pero 3 days ago, nakita ko sa silid ko ang cellphone niya. Nalaglag marahil nang magpalit siya ng cover ng kama. Nakita ko sa screen na may text message galing kay Lorraine. Binasa ko iyon. Ano bang kaugnayan ni Lorraine na yun sa'yo? I owe my life to her. Nung nasa high school ako, natuklaw ako ng cobra sa palayan. At si Lorraine lang ang nakapagligtas sa akin. Nagawa niyang kayaning buhatin ako at isakay sa tricycle na siya mismo ang nag-drive. Matindi ang venom ng ahas na yun. Nag 50-50 ako kahit naagapan. When I came back from the hospital, kinuha na ni Lola Francesca si Lorraine at pinatira sa farmhouse. Sandaling uminto si Isaac. Bumuntong hininga. May kung anong malungkot na bagay ang dumaan sa alaala nito. Pinisil niya ang mga kamay nito. Saka lamang nagpatuloy ang binata. She fell in love with me. At hindi siya tumigil sa pagsunod-sunod sa akin. Hanggang isang gabi, pumasok siya sa silid ko na nakainom. She offered herself to me, but I turned her down. Next thing I knew, naglaslas na siya ng pulso sa harap ko. Na-confine siya sa hospital for a week. At nang huli ko siyang dalawin, nakatakas na siya sa hospital at nagtago kahit sa sarili niyang pamilya. Ang huling balita ko, ipinahanap siya ni Lola at isa na siya ngayon sa mga ramp models nito abroad. Pareho kaming nasa Europe. Pero iniiwasan niyang magkausap kami tuwing nagkakasalubong. Akala ko, she had already gotten over me. Ang mga text ni Lorraine sa telepono ni Dina ang nagpapatunay na labis ang galit niya na may ibang babae na akong nagugustuhan. Si Dina ay mata ni Lorraine dito sa Pilipinas habang narito ako. Ano ngayon ang balak mo kay Dina? Wala. Nauunawaan ko rin naman siya. Nag-iisang kapatid niya si Lorraine. Pero paalisin ko na lang siya sa bahay. I'm planning to compensate her for her years of service to my family. Ibibigay ko na rin sa pamilya niya ang lupa at bahay na tinutuluyan ng pamilya niya sa Luwakan. Tumango-tango si Kendra. Nagpakawala siya ng hininga. She hoped that everything would be fine. I admire you for that. Sana ay makamove on na rin si Lorraine. Naging laman ng sumunod na usapan nila ang nangyari sa presinto, kung paano siya itininato ng mga pulis at kung natroma siya. Ikaw ang mas inalala ko habang naroon ako. Akala ko hindi na kita makakausap tulad ngayon. Pag-amin niya, ang sarap pakinggan, but I'll be even happier if you kiss me at once. Natakot din ako para sa'yo. Naglalambing na wika nito. Hindi niya pinagbigyan ang hiling nito. Sa halip, inihilig niya ang bigat niya rito at sumiksik sa dibdib nito. Yakapin mo na lang ako, giniginaw pa rin ako sa takot eh. Natawa ito, with all my heart my dear. Hindi na nakita pa uli ni Kendra si Dina sa labas ng silid ni Isaac sa ospital nang lumabas siya. Maging nang umuwi sila ni Isaac sa farmhouse. Isang note ang nakita niya sa silid nito na nakadikit sa built-in cabinet ng silid. Humanap na kayo ng kapalit ko, hindi na ako babalik. Dina. Malungkot na napabuntong hininga siya. Ipinakita niya iyon kay Isaac. Nalungkot din ito. Para na rin niyang inamin na guilty siya for poisoning me. Cargo de konsensya na niya yun. Saan naman kaya siya pupunta? Alam kaya ito ng pamilya niya? Huwag mo na siyang problemahin. Sit next to me and rest. Kailangan mo na rin magpahinga. Nangihinang napaupo siya sa tabi nito. Hindi sila naging mabuting magkaibigan ni Dina dahil na rin sa animosity nito sa kanya. Pero lahat ng nakakasama niya sa bahay at sa buhay, binibigyan niya ng bahagi sa puso niya. Sana ay nasa mabuti itong kalagayan at sana ay hindi na rin ito magtanim ng galit sa kanya. Nagpalingalinga muna si Dina bago lumapit sa nakahintong sasakyan ni Monique. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Sa plaza ng dinalupihan,
sila nagkita sa harap ng bagong convenience store doon. Akala ko hindi ka na darating. Ani Monique na nagbuga ng usok ng sigarilyo sa loob ng sasakyan nito. Magkasalubong ang mga kilay na nakatitig ito sa kanya. May nakuha ka ba? Anito na ang tinutukoy ay ang impormasyon tungkol kay Kendra. Inaabot niya rito ang hawak na papel. Nakasulat doon ang hinihinging impormasyon ng babae. Nakuha niya iyon sa huling bag na ginamit ni Kendra habang nasa ospital pa ito kasama si Isaac. Nakaramdam siya ng pagkadismaya kay Monique nang pahablot iyong kinuha sa kamay niya. Edukadang bastos ang isang ito. Ang totoo, tinutulungan lang niya ito para may panira kung sakaling magkaroon ng relasyon sina Isaac at Kendra. Kumpleto yan, anya. Pinasadahan muna ni Monique ang nakasulat sa papel. Saka nito kinuha mula sa dashboard ang isang sobre. Bahid sa serbisyo mo. Hindi yun tinanggap ni Dina. Hindi ko kailangan yan. Dapat na sa akin siguraduhin mong masisira din ang dalawang iyon. Tinalikuran ko na rin ng tuluyan ang paninilbihan sa kanila. Dahil dyan. Isa pa, may ginawa ako kay Isaac. Talaga kasing hindi niya matanggap na mauuwi sa wala ang maraming taon ng pagbabantay niya rito. Dahil sa pagtatrabaho niya sa pamilya nito ay parehong naging madali sa kanilang magkapatid na manmanan ang buhay ng binata sa ibang bansa at maging sa Pilipinas kapag umuuwi ito. Noong una ay hindi niya kinukonsinti ang kahibangan ni Lorraine kay Isaac. Nakita rin kasi niya na walang katugon ang pag-ibig ng kapatid para dito. Pero kalaunan, hindi lang nahibang, nabaliw ito ng tuluyan sa pag-ibig kay Isaac. Naging sapat na rito ang malayo sa binata basta nananatiling walang ibang babae sa buhay nito. At ngayong dumating na ang kinatatakutan niya, dinaig siya ng mas matinding pag-aalala para kay Lorraine. Hindi miminsang sinabi nito na mas gugustuhin nitong mamatay kaysa makita sa piling ng ibang babae si Isaac. Minsan na nitong pinagtangkaan ang sariling buhay kaya hindi imposibleng ulitin ito iyon. Bilang nag-iisang kapatid nito, ano nga ba ang magagawa niya? Mas matimbang sa kanya ang pagiging magkadugo nila. Sinadya niyang lasunin si Isaac pero hindi para patayin. Gusto niya lang idiin si Kendra upang sa ganon ay makulong ito at magalit sa kanya si Isaac. Nasa isipan na niya ang hinabing mga dahilan at sapat na rason para makulong ito. Narinig niya na may malaking pagkakautang sina Kendra sa pamilya ni na Isaac at hindi ito sanay sa hirap kaya napipilitan lang pakisamahan si Isaac. Wala itong gusto sa amo niya, iyon ang kutob niya kasi nakikipaghalikan pero ayaw ng formal na relasyon. Ginagamit lang nito si Isaac para maging magaan ang kalagayan sa farmhouse, para maging pader nito at para hindi niya makanti. Minsan ay naiisip niyang baka may ibang nobyo si Kendra at isang araw ay sasama na lamang ito roon. Marahil ay pababayaran na lamang nito sa lalaki ang utang nito kay Isaac. Napakaswerte ng babaeng iyon. Nakita niya kung paanong hinanap ito ni Isaac na parang baliw nang sabihin niyang ipinaaresto niya ito sa mga pulis at nasa presinto na. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa para kay Lorraine. Naisip niyang sana ay dinamihan na niya ang lason sapat upang mamatay ng tuluyan si Isaac. Mas gusto niya itong maunang mawala kaysa sa kapatid niya. At kung sakali mang mahal din ito ni Kendra, lalong hindi dapat magkatuluyan ang mga ito. Hindi niya na naising makitang masaya ang mga ito samantalang si Lorraine ay nagdurusa. What do you mean you did something to Isaac? Hindi may kakaila ang pagka-alarma sa boses ni Monique. Tila hindi pa man ay gusto na siya nitong kalmutin. Isa pa itong baliw. Ano ba ang mayroon si Isaac at nagkakaganoon ang mga babaeng ito? Marami namang adan sa buong mundo. Bakit ipinipilit ng mga ito ang sarili sa isang lalaki na walang gusto sa mga ito? Itinuon niya sa labas ng sasakyan ang tingin. Hindi na mahalaga yun. Sa katunayan, sa mga sandaling ito malamang na naglalampungan na naman ang babaeng iyon at si Sir. Alis na ako. At binuksan na niya ang pinto at umibis. Kung ano't ano man, sana ay magtagumpay si Monique sa hindi niya nagawa. Seryoso ka ba? Tanong ni Kendra nang kulitin siya ni Isaac na ibigay rito ang listahan ng outdoor recreational activities na hindi pa niya nararanasan. Hindi pa man ay nagpabook na raw ito sa isang resort sa Subic para sa kanila. Let's start a new game. This time, we'll go somewhere. Nagsawa ka na agad sa bukid? Hindi naman aalis ang tanawing ito.
I just want to spend some time alone with you. Marami akong gustong gawin na magkasama tayo. Kung ginagawa mo yan para sa akin, forget it. Alam ko mas gusto mo rito sa bukid. Kung ako ang iniisip mo na maiinip dito, I'm fine. Isa pa, kagagaling mo lang sa ospital. You have to regain your strength. Dito ay may pagluluto kita ng mga pagkaing makatutulong sa'yo. Wow, you sound like a nagging wife. Pero hindi mo masabing mahal mo ko. Actions speak louder than words. Darating din tayo dun. Sa ngayon, gusto ko maging healthy ka. It's the first requirement if you are dying to be my boyfriend. Baka sakali rin na pumayag na akong ipakilala mo ako kay Don Ramon in the future. Bilang sagot ay hinapit siya ni Isaac sa baywang. Nakipagtitigan siya rito. Nang bumaba ang mukha nito upang halikan siya, kusa siyang pumikit upang damhin ang mga labi nito. It was a brief kiss, but it was full of emotion. I love you more for that, and I'm willing to wait for you, sweetheart. Maligayang saad nito. Sabado ng hapon, inaayos ni Kendra ang arrangement ng mga halaman sa paso na nasa kubong pahingahan nang matanaw niya ang isang pamilyar na sasakyan. Kay Monique iyon, ano kayang pakay nitong roon ngayon? Hindi pa ba ito nagsasawa sa paulit-ulit na pagtataboy rito ni Isaac? Itinuloy niya ang ginagawa na parang hindi nakita ang pagdating nito. Inamoy pa niya ang isang rosas habang bumababa ng sasakyan ang babae. Lumapit ito sa kanya. Hi, can I talk to you? Hinarap niya ito. Sinikap niyang maging casual. Ako ba kamong sadya mo? Hindi ba si Isaac? Wala siya rito. And I think, kung ako nga ang sadya mo, ay wala naman tayong dapat pag-usapan. Nakakaloko ang ngiting sumilay sa mga labi ni Monique. Ganoon ba? May dala pa naman akong pictures ng lolo mo. Sayang lang palang ibinayad ko sa private detective para dito. Leopoldo Morgan, right? Banggit nito sa pangalan ng abuelo niya na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pictures? Ano bang ibig sabihin ng babaeng ito? Binuksan ni Monique ang leather bag nito at inilabas ang isang brown envelope. Pagkatapos ay inabot ayon sa kanya. Naguguluhang kinuha niya iyon. Hindi nagbago ang ekspresyon nito nang muling magsalita. Kung interesado ka, sa'yo na lang ang mga iyan. I've spent a lot of time and money to get those. I hope it will help enlighten you a bit. Nagmamadaling binuksan ni Kendra ang envelope. Nanginginig ang mga kamay. Si Monique naman ay naupo sa loob ng kubo. Tila inaabangan ang magiging reaksyon niya. Natutop ni Kendra ang bibig nang makita ang mga litrato. Ang abuelo nga niya ang naroon. Ang ilan ay kuha sa golf course. Kasama nito ang isa pang may edad na lalaki. Parehong tumatawa ang mga ito habang nagkakatuwaan sa pag-asinta ng bola. Mayroong kuha sa veranda ng kanilang bahay. Mayroong papasok ito sa trabaho, nasa isang meeting, kumakain sa labas kasama ang ilang business associates at marami pang iba. Kuha sa Pilipinas ang mga iyon. Ibig bang sabihin ay hindi totoong may sakit at wala sa ibang bansa ang abuelo niya? Nagsinungaling ito sa kanya? Pero bakit? Kaya pala hindi niya ito makontak sa roaming number na ibinigay nito. Palaging ibang tao ang sumasagot para dito. At pawang alibay na masama ang pakiramdam nito at hindi pwedeng makipag-usap ang sinasabi sa kanya sa tuwina. Kung ganoon, scripted lamang din ba ang mga sinabi sa kanya ni Atty. De Guzman sa harap ng matanda sa mansyon na wala na ang lahat sa kanilang kabuhayan? Hindi niya namalayang hilam na pala siya sa luha. Ikaw ang nagpakuha nito? Alam mo ba kung nasaan si Lolo? At bakit mayroon ka nito? Sunod-sunod niya ang tanong kay Monique. Hindi na naitago ang kanyang pagluha. Tumawa ito. Mahina pero bahid ng tuwa at pang-uuyam. Why don't you ask Isaac? He knows everything about this. Alam niya na hindi ka dapat narito. Dahil hindi naman totoong bumagsak ang negosyo niyo. Wala rin sakit ang lolo mo. Everything was planned. Leopoldo wanted you to learn a lesson sa pamamagitan ni Isaac. Gusto niyang maranasan mo kung paano mabuhay ng walang pera. Ang tanong, may natutunan ka naman ba? Mukha kasing si Isaac ang pinuntirya mo nang malaman mong wala na sa inyo ang lahat. Wala kayong pinagkaiba ng lolo mo. Pareho kayong manggagamit.
Sobrang sakit na nararamdaman ni Kendra. Walang pakundangan sa pagbibitaw ng salita si Monique. Nanginig sa galit ang mga labi niya. Hindi totoo yan. Hindi ko ginamit lamang si Isaac at wala kaming relasyon. Ikaw ang tatanungin ko, bakit mo ito ginagawa? Ngumisi ito. No wonder na paglalaruan ka. Isn't it obvious? Katulad mo, hindi rin ako sineryoso ni Isaac. At paano ko nasabi yon? Dahil any moment now, darating na ang fiancé ni Isaac, si Lorraine. Si Francesca mismo ang mag-uuwi sa kanya now that she tried to commit suicide again nang malaman niyang kinalolokohan ka ni Isaac. Siguro naman malinaw na sa'yo ang ibig kong sabihin kung alam mo ang istorya sa pagitan ni na Isaac at Lorraine. Kahit ikaw ang gusto ni Isaac, si Francesca mismo ang magpapahiwalay sa inyong dalawa. Lorraine is the pride of her modeling company. At sa kondisyon na ito ngayon, natitiyak kong hindi ka pipiliin ng abuela ni Isaac. Tuluyan na siyang napaiyak. Hindi pa tapos si Monique. Siya nga pala, baka sabihin mo, napakasama ko. Consider this a favor from a new friend. Hindi totoong naka-freeze ang accounts mo sa bangko at hindi rin suspended ang passport mo for you to be able to get out of the country. I'm telling you this para hindi mo na problemahin ang buhay mo after leaving Isaac. Bingi na siya sa huling sinabi nito, manhid na ang puso at pandaman niya sa sobrang sakit. Tama ito, dapat na siyang umalis. Bakit narito ang mga gamit mo sa sala? Alis ka ba? Nanunumbat ang tingin na ipinukol ni Kendra kay Isaac. Ang mga bagahe niya ang nabungaran nitong nakapila sa bahaging iyon ng bahay. Hindi pa man nagsasalita ay pumatak na agad ang mga luha niya kahit pa ipinangako niya sa sarili na hindi na siya iiyak sa harap nito. Hindi ba dapat? Dahil narito lang naman ako sa poder mo para parusahan. Mataas na boses na sumbat niya rito. Nagpapanik na nilapitan siya ni Isaac. Ano bang sinasabi mo? Tinangka siya nitong hawakan sa kamay pero pumiksi siya hindi pa man. Look at this. Aniyang inihagi sa kamay nito ang envelope ng mga litrato. Muntik pang mahulog at kumalat ang mga iyon. Magkasalubong ang mga kilay na tinignan niya ang mga litrato. A concerned friend gave to me a while ago. She told me about all your lies. You conspired with my grandfather to enslave me here. Bakit, Isaac? Kendra, honest nito. Nasa mukha nito ang kagustuhang magpaliwanag, but she didn't give him a chance. Ikaw bang berdugo para patinuin ang mga spoiled brat na kagaya ko? Wala bang ibang paraan para magbago ako kung iyon ang gusto ni Lolo? Bakit niya ito ginawa? Natatakot ba siyang malustay ko ang lahat ng kayamanan niya? Nakita niyang bumuka ang bibig nito. Umangat ang kamay para sumagot pero inunahan niya ito. I can live without his help, without his power and influence, and even without you. Buong pagkasuklam na usig niya rito. Kendra, let me explain. Samo nito. Minsan pa nitong tinangkang hawakan siya pero umatras siya. Nandidiri sa dantay ng kamay nito. Lalong umalon ang dibdib niya sa galit. Ang pagsusumamong nasa mukha nito ay lalong nagpasakit sa kalooban niya. Nangangahulugan kasi na totoo ang lahat ng isinumbat niya rito. Pati mga bagahe niya na pagbalingan niya. Ang mga ito, ibenta mo na rin kaya ng sinabi mo noon. Ibigay mo kay Lolo ang mapagbebentahan mo para maibalik kahit man lang kaunti sa mga ginastos kong pera niya. At sabihin mo sa kanya, magsisikap ako, babayaran ko ang lahat ng nilustay kong pera. Hanggang sa huling sentimo ng ginastos niya. Dala ng galit ay nasabi niya. Tumakbo siya palabas ng bahay. Wala siyang dinala kahit ang bag niya ng mga personal na gamit. Masakit isipin ang lamang wallet, cellphone at lahat ng naroon ay isa sa mga dahilan kung bakit dinaranas niya ang sakit ng kalooban na iyon ngayon. Hinabol siya ni Isaac, desididong pigilan siya at inaasahan na niya iyon. Pagpihit niya ay sampal ang pinadapon niya sa mukha nito. That's for taking advantage of my innocence habang pinaglalaruan mo ko. You even had the nerve to say that you loved me? Kasinungalingan lang pala lahat ng iyon. Pumihit uli siya para tuluyan ng umalis. Out of his life forever. Kendra,
muling habol nito. Hindi na niya ito nilingon. Go to hell! Sa tulong ng lolo at lola ni Kendra sa side ng kanyang ina na sina Concha at Hernan, naging madali ang paglabas niya ng bansa. Ang mga ito ang naging sandigan niya. Wala siyang inilihim sa mga ito. Halos mahigit 1 buwan niyang iniyakan ang nangyari. And most of those tears were because of Isaac. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pinagsamahan nila ay bahagi lamang ng leksyon sa buhay na gustong ipaunawa sa kanya ng abuelo at kasangkapan lamang ito. Sa pagkakakilala niya sa sarili ay hindi siya totoong matigas. A little love and attention could melt her heart. Yun lamang naman ang gusto niya noon pa man mula sa matanda. Hindi ba talaga nito iyon alam? At si Isaac, may pagkakataong gusto niyang isipin na hindi totoong naging berdugo ito sa kanya. Oo, nung una, sa harap ng abuelo niya sa Maynila. Pero nang nasa poder na siya nito ay biglang nagbago ng pakikitungo nito sa kanya. Hindi nga ba't binali nito ang sariling mga salita? Ang sabi nito noon ay titiksin siya sa pagkain. Vegetarian daw ito kaya hahanap-hanapin niya ang mga nakasanayan niyang luho sa pagkain. Sa harap ni Dina ay ipinaramdam nito na espesyal siya. Ang affection na ipinakikita nito kahit may tao. Ang hindi nito pagdududa sa pagkatao niya nang malason ito. Ang mga paglalambing nito sa lahat ng oras. Sa loob ng bahay, sa manggahan, sa kubo, sa orchard, at sa balkonahe. Nagsisikip na naman ang dibdib ni Kendra sa mga tagpong iyon, pero mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Dahil baka sa mga sandaling umiiyak siya tulad niyon, ay nasa piling na si Isaac ni Lorraine. She had to move on. Magpapatuloy siya para patunayan ang sarili. 2 taon ang matuling lumipas. Kendra had succeeded beyond her expectations. Pero hindi niya sinasarili ang tagumpay na iyon. Dahil narating niya ang pinakamataas na posisyon sa isang distributing company ng lolo at lola niya sa ina sa tulong din ng mga ito. Pero nagsimula siya sa sarili niya. Pumasok siyang ordinaryong empleyado sa ibang kumpanya, sa isang real estate and development company upang makakuha ng experience. In 2 months' time, na-promote agad siya to a higher position. At sa mga sumunod pang buwan ay patuloy ang pag-angat niya sa iba-ibang mas mataas na mid-managerial positions. Siguro dahil lahat ng atensyon niya ay nabuhos sa isang bagay, ang magtrabaho at patunayan ang sarili niya. After a year, naupo siyang Vice President ng GDR Development, ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. But when she was about to reach the top, biglang nagdeklara ng bankruptcy ang kumpanya. Isa ito sa unang tinamaan ng epekto ng recession worldwide. Mabigat man sa loob niya, isa siya sa mga nag-resign para makatulong sa cost-cutting doon. Kinakailangan pang makipag-merge ng GDR para makasurvive at manatili sa business circulation sa ilalim ng isang mas malaking real estate. Sa paglipat niya sa business ng kanyang lolo at lola, malinaw na sa kanya ang maraming bagay. Una ay hindi niya mababayaran ang nilustay niyang halaga mula sa abuelo niya. Hindi dahil hindi niya kayang magbayad, kundi dahil kawalang utang na loob iyon. Ikalawa, nauunawaan na niya kung bakit ninais nito na matuto siya sa buhay. Totoo ngang walang permanenteng bagay sa mundo maliban sa pagbabago. Maging sa estado ng pagnenegosyo ay totoo iyon. Gaano man karami ang milyones na maiwan sa kanya ng kanyang abuelo, kung hindi niya kayang panatilihin at pangalagaan, ay mauuwi rin sa wala ang lahat. At masakit man ang paraang naisip ito, kabilang na si Isaac, ay hindi siya dapat magtanim ng galit. Marahil ay pagkakataon lamang ang nagtulak sa abuelo niya na maisip ang ganoong paraan dahil tumatanda na rin ito. Kung hindi nga naman ng mga panahong iyon, kailan pa siya matututo? After more than 2 years, nabuo sa pasya ni Kendra ang bumalik sa Pilipinas. Nagpagawa siya ng portrait nila ng kanyang abuelo. Kinopya iyon sa larawan nila 10 years ago when she was 13 years old. Nakaupo siya sa kanang hita nito habang nakangiti ito sa pagkakaupo sa engrandeng mahogany chair. She was wearing a summer dress and he was in his business suit. Candid ang kuhang iyon.
Kadarating lamang nito mula sa trabaho at siya naman ay naglambing lamang sa Yaya Rose niya. The picture was perfect at mas maganda iyon sa painting ng matapos. Nang makita iyon ni na Lola Concha at Lola Hernania, agad siyang naunawaan ng mga ito. Napatawad na niya ang kanyang abuelo at handa na siyang makita ito muli. Nakakaunawang sinulsulan pa siya ng mga ito na personal na dalhin sa Pilipinas ang painting at huwag basta lamang ipadala sa matanda. It was her way of saying sorry. Yun din ang paraan para maipaabot niya ang gusto niyang magkabati na sila. Naging emosyonal ang muling pagkikita ni Kendra at ng abuelo niya. Ngayon ay totoong bedridden na ang matanda. Mas namayat ito ng dihamak kumpara noong huli niya itong makita. Awang-awa siya rito. Wala namang malalang sakit ang matanda. Iginupo lamang ito ng kapabayaan sa sarili. Bakit hindi niyo ipinaalam sa akin ang kalagayan ninyo? Dinadagdagan ninyo dahil dyan ang pag-iisip ko sa inyo eh. Himig nagtatampong wika niya rito. Hawak niya ang kamay nito habang nakaupo siya sa gilid ng kama nito. Nagmistulang hospital suite ang silid nito sa dami ng medical equipment na sumusuporta rito sa isang nurse na lagi ritong nagbabantay na nang pumasok siya ay pinakiusapan ng matandaan na lumabas. Masaya bagaman maputla ang mukha nito nang ngumiti. You had only just forgiven me. Nag-aalala ako na kung ipapaalam ko ito sa'yo ay hindi mo napaniwalaan. I betrayed your trust, didn't I? Umiling siya at dinala ang mga kamay nito sa mga labi niya. Let's forget about the past, Lolo. Ang importante ay narito na uli ako. Naiiyak na sabi niya. Are you staying here for good? I think so. Nabahira ng lungkot ang tinig niya. Naalala niya si Isaac. Ang gusto kasi nila Lola Concha at Lolo Hernan ay wag akong babalik doon nang walang kasamang asawa o kahit fancy. And it will take years para makatagpo ako ng lalaking magbibigay sa kanila ng kambal na apo. They're impossible like you, Lolo. Mga imposibleng bagay ang hinihingi nila sa akin. Suminghot siya upang pigilan ang luha. Binata pa rin si Isaac. Hindi niya pinakasalan si Lorraine. Kahit pa ulit-ulit iyong nagtangkang magpakamatay. She's okay now. Huling balita ko ay kasama ang kapatid nito na nagtungo sa ibang bansa. Nakonsensya marahil ng maliwanagan dahil wala na sa kalendaryo ang edad ng nakatatandang kapatid nito sa kaiintindi sa kanya. Don't worry about them, Iha. Si Isaac ang isikapin mong mapatawad. Kami ang dapat sisihin ni kumpadre kung bakit nasadlak pati si Isaac sa pagpapanggap. Binata pa rin siya? Imposible ba yun? That man loves you so much. Wala na nga akong balita sa kanya nitong huling taon pero nang umalis ka ay hindi na siya bumalik sa Europe. I don't know what's keeping him busy. Pero ang sabi ni kumpadre, pareho lang kaming naiinip na magkaroon ng apo sa tuhod. Nabuhay ang pag-asa sa puso ni Kendra. Wala pa nga kayang asawa hanggang ngayon si Isaac. Sana nga, dahil kung totoo iyon, lulunukin na niya ang pride niya, magkalapit lang uli sila. Pride was a lonely companion. Mas pipiliin na niya ang magpakatotoo kaysa tumandang malungkot o magpakasal sa isang lalaking hindi niya minamahal sa hinaharap. May isang linggo siyang nag-ipon ng lakas ng loob bago bumiyahe patungo sa Bataan. She was hoping against hope na hindi pa huli ang lahat sa kanila ni Isaac. Mahaba-haba rin ang 2 taon. What if nagkakamali lang ang abuelo niya sa pag-aakalang binata pa si Isaac? Nasa bungad na ng daang lupa na papasok sa farmhouse si Kendra pero nagdadalawang isip pa rin siya kung kaya na niya ngayon na muling humarap kay Isaac. Ngayon siya inaalipin ng matinding kaba. Napakurap siya nang matanaw ang dating lokasyon ng bahay. May bago nang nakatayo roon, isang modernong rest house na 2 palapag. Di hamak na mas malaki iyon kaysa sa dating farmhouse. May malaking terrace na nakaharap sa direksyon ng Mount Malasimbu, maging ang kubo na yari sa kawayan at kugon ay konkretong gazebo na ngayon. Mula sa kinaroroonan niya ay tanaw ang landscape ng lawn sa palibot ng bahay. Ang dating bakanting lote na pinakadulong bahagi ay may oval-shaped swimming pool na. Hindi kaya iba na ang may-ari ng lugar na iyon? Kinabahan siya.
Noon din ay tinapakan niya ang accelerator at pinausad papasok ang sasakyan. Walang nabago sa dating U-turn slot. Nang maihimpil niya ang sasakyan ay nakita niya sa bago ring covered garage ang familiar na Range Rover ni Isaac. Dear God, sana ay hindi siya dinadayan ng kanyang mga mata. Pero tila walang tao sa bahay. Nasaan kaya si Isaac? Isang maid mula sa loob ng bahay ang nakita ni Kendra na lumabas mula sa back door ng kusina. Namukhaan niya iyon, si Nita. Kung ganoon, naroon kaya si Isaac? Napalingon si Nita sa gawin niya. Tuwang-tuwa itong lumapit sa kanya. Nagkumustahan sila. Nahulaan agad nito na si Isaac ang pakay niya. Nasa Maligaya lagi si Sir, sa manggahan. Palagi iyon naroon kahit hindi panahon ng mangga. Hindi pa nga iyon nag-aagahan. Malamang ay kinamang opreng na rin nakikape. Ganoon ba? Anyang nahihiyang isunod ang tanong sa isipan. Si Isaac, wala pa bang asawa o nobya? Parang kinikiliti si Nita nang sumagot. Ikaw ang hinihintay noon. Nakukulili na nga kami ni Nana Patring dahil ikaw ang laging bukang bibig. Tinutukso na nga namin siya na sundan ka sa States, pero tsumitsyempo pa raw siya. Wala rin siya naging girlfriend mula nang umalis ka rito. Si Lorraine ay sa Hermosa pinatira ni Senyora Francesca at dinadalaw-dalaw lang doon ni Sir noong may sakit pa iyon. Masaya ang buntong hininga na pinakawalan niya. Salamat Nita, kumusta mo na lang ako kay Nana Patring. Susundan ko muna si Isaac sa manggahan. Mas malapad pa sa ngiti niya ang ngiti ni Nita. Kumuway pa ito habang minamaniobra ang pag-ikot ng sasakyan niya. Parang hindi siya makahinga sa sobrang saya. Sapat na ang lahat ng narinig niya para maniwalang hinintay siya ni Isaac. Parang hindi siya makahinga sa sobrang saya. Sapat na ang lahat ng narinig niya para maniwalang hinintay siya ni Isaac. Hindi biro lamang para dito ang lahat ng sinabi nito noon sa kanya. Totoong mahal siya nito. Binilisan niya ang pagmamaneho. Wala sa bahay ng katiwalang si Mang Opreng si Isaac. Hindi rin nakita ni Kendra ang may edad na lalaki. Naisip niyang puntahan ang malabay na puno ng mangga kung saan sila umakyat at kumain noon. Naroon nga si Isaac, nasa itaas ng puno. Nakatanaw sa malayo habang wala sa sariling pinuputol-putol ang hawak na tuyong sanga. Mama, may manibalang na ba? Pwede bang bumili? Pasigaw na wika niya habang nakatingala rito. Nakapamaywang ang isang kamay niya at nakapayong sa mga mata ang isa pa upang hindi masilaw sa sikat ng araw. Nakita niya kung paano natulala si Isaac. Halatang nasorpresa ito at hindi makapaniwala na siya ang nagsalita. Sa isang iglap ay nakababa na ito ng puno at ngayon ay hawak na ang kanyang mga kamay. Niyakap siya nito ng mahigpit, matagal. Inilayo lamang siya nito ng bahagya upang matitigan siya. Kailan ka dumating? Does this mean that you have forgiven me? Napangiti siya. Bakit? Kung hindi ba ay dito ako maghahanap ng manibalang na mangga? Oh, Kendra. Muli siyang niyakap nito. Hinagkan sa noo, saka muling tinitigan. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko napatigil ito nang ilapat niya ang daliri sa mga labi nito. Ako rin. Anyang humigit ng hangin dahil nagbabara ang air passage niya. Akala ko nagkatuluyan kayo ni Lorraine. I nearly cursed you. Nagkwenta agad ang puso ko. Akala ko lahat ng namagitan sa atin noon ay hindi totoo sa'yo. Silly you. Unang-una, hindi ko gugustuhin maging hipag ang taong lumason sa akin at napangasawa ang babaeng palaging blade ang nasa isip pag may problema. Ang magkapatid na Dina at Lorraine ang tinutukoy nito. Let's forget about them. God knows how much I've missed you, sweetheart. What took you so long? Ikaw, why didn't you go after me? Hindi mo naman pala pinakasalan si Lorraine. Umasa ako na isang araw sa loob ng mahigit 2 taon ay susunod ka ron para humingi ng tawad. Para suyuin ako. Nagtatampong wika niya. I just wanted to give you time to forget and to forgive. Sobrang galit mo noon sa akin. Nasabi mo pa ngang aalis ka para magtrabaho at mabayaran ang lolo mo. That crushed my hopes and courage. Isa pa, hindi ko rin agad maiwan si Lorraine.
Ako ang nagsilbing lifeline niya noong mga panahong hindi pa siya naliliwanagan. I owe my life to her. But I did something for you while I was waiting here. Ano yun? Those things you left kept me busy for more than a year. Pinagawa ko yung farmhouse sa mas malaking rest house para paglagakan yun. I was planning to win you back kung hindi ka pa bumalik sa Pilipinas. Hindi ko na rin kaya pang maghintay rito. Parang mababaliw ako. Nung bumuhos ang malakas na ulan, pero sa halip na mataranta, wala sa kanilang tuminag. Sa halip, lalong humigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa. Mga labi na nila ang sumunod na nag-usap. The kiss made up for their longing for the past 2 years. It was a long and passionate kiss under the rain. Sinusulit nila ang mahabang panahon ng pananabik sa isa't isa. Paano na ang responsibilidad mo sa negosyo ng pamilya mo sa Europe? Naalala niyang itanong dito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Napilitan si Carlos na saluhin ang lahat ng obligasyon ko. Sa ngayon, ang sabi ni Papa ay nakapag-adjust na raw ito. Mas mahusay pa kaysa sa akin, sabi ni Lola. Tumino rin si Carlos dahil sa isang babae. Like me, he changed because of love. Natuto rin ako magsabi kay Papa kung ano ang totoong gusto ko sa buhay. At iyon ay dahil sa iyo, sweetheart. I've missed that endearment. Akala ko hindi ko na uli yan maririnig. Isa pang mainit at matagal na halik ang pinagsaluhan nila bago nilisan ang manggahan. Puno ng mga gamit ni Kendra ang isang malaking silid ng rest house sa second floor. Mas tamang sabihin mini boutique iyon dahil puno ng built-in cabinets ang lahat ng dingding. Made of glass ang pinto ng mga iyon at may gradyosong salamin sa pinakagitna. Carpeted din ang sahig. What made you do this? Tinandaan ko lang ang sinabi mo noon na gusto mo ito. Nasabi rin ng lolo mo na ganito ang kwarto mo sa mansion. Ginaya ko lang. Pag-ikot nito ay itinuro nito ang sentro ng silid na bakante. Bahala ka na rin dito sa empty space. Baka may gusto ka pang idagdag. Nilingon ni Kendra si Isaac. Parang sigurado ka na mag-stay ako rito sa farm. Ngayon nagkasundo na tayo. Nangingiting biro niya rito. Dapat lang, hindi ba? Ikinulong siya nito sa maluwag na yakap. Ang dalawang kamay ay pinagsalikop nito sa kanyang likuran. Hindi siya nasiyahan kaya hinigpitan niya iyon, feeling the warmth of his body against hers. Medyo nilalamig na siya dahil sa pagkakabasa sa ulan kanina. Don't attempt me. Napakalapit ng kama. Baka hindi matupad ang pangarap mong maging virgin bride. Biro nito habang pilyong nakatingin sa kanya. Take a bath and change your clothes first. Magpapanda ako ng mainit na kape. Anito bagaman hindi pa rin siya pinakakawalan. Wait, saan ba dito ang kwarto ko sakaling mag-stay ako ngayong gabi? The smallest on left side. Kumunot ang noon niya. Nadaanan nila iyon. Napakaliit ng silid na iyon. Pero bakit? Ang laki ng dressing room ko. Pero ang liit ng kwarto ko. I like how your voice sounds. Parang willing ka nang magpakasal sa akin sa lalong madaling panahon. Ang totoo, sinadya ko yun. Para kapag kasal na tayo, ay hindi ako mahirapang habulin ka sa loob ng kwarto. And you can't see anything but me when we make love. Naging mapanrahuyo ang mga mata nito. Sa pool siya sa sagot nito. Umawang ang bibig niya pero walang mahagilap na salita. Nag-init ang pisngi niya sa hiya. Maginoong bastos din talaga ang lalaking ito. Pasimple siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Lumabas ka na, maliligo na ako. Pagtataboy niya rito. Humalakhak ito. I'll wait for you downstairs. 5 minutes. 20, tawad niya. Bakit ang tagal? Iyon ang disadvantage ng maraming gamit. I've missed them all. At hindi ko kabisado ang arrangement mo. Make it 25 din. Kumunot ang noo niya. At bakit? I'm going to prepare a candlelight lunch. Katanghaliang tapat, hindi makapaniwalang bulalas niya, pero nangingiti na. Nakalimutan mo na, yan ang epekto mo sa akin. Muli nitong tinawid ang halos 2 tipang distansya nila. Sa pagkagulat ni Kendra, muling pumulupot ang mga bisig ni Isaac sa baywang niya. I have a confession to make. Ano yun? Hindi ko nasabi noon kung saan kita unang nakita, right? Napatango siya. Yeah, saan nga ba? Sa tapat ng SM Mall, Miss Morgan. Halos hindi ka makalakad sa dami ng dala mong paper bags.
Then may biglang dumaang big bike sa harap mo. Your balloon skirt flew over your face. Nagtitili ka sa inis. It kept me laughing for a minute habang nasa loob ako ng sasakyan ko. Pero alam mo ba kung bakit nalaman ko kung saan ka nakatira? Bakit? I canceled some of my appointments that day just to follow you to your house. I started searching for information about you the very next day. Hanggang pakiusapan ko si Lolo na i-renew ang pagkakaibigan nila ng lolo mo. Naalala ni Kendra na minsan na nga nabanggit ng kanyang abuelo na iisa ang alma mater nito at ni Don Ramon. Pero bakit nga? Na-inlove kasi ako sa black underwear mo. And I couldn't sleep for several nights thinking of what it would be like if you became my wife. Pervert ka pala? Tinangka niyang kumalas dito. Ang totoo ay nahihiya siya nang maalala ang pangyayaring tinuran nito. Hinigpitan lalo ni Isaac ang pagkakahapit sa baywang niya. No, it was not just lust, it was pure love. Dahil mula noon ay sinubaybayan na kita. Kaya nga nang dumaing sa akin ang lolo mo para mapagbago ka, ay ako na mismo ang nag-alok na alagaan ka. Yun ang dahilan kung bakit napilit ni lolo si papa na umuwi uli ako sa Pilipinas. I wanted to try my luck on you, Miss Morgan. Pag-aalaga ba ang tawag mo sa lahat ng ginawa mo sa akin? Alam kong kulang pa yun. Kaya nga, I'm offering to take care of you my entire life. Will you accept this hopeless romantic farmer, sweetheart? Paano kung ayaw ko dito sa bukid? I will live with you anywhere in the world. And I can be anyone you want me to be. Pwede akong bumalik sa pagiging negosyante. Just say so. Then I guess it's time for me to say the magic words. They're long overdue, sweetheart. You had me waiting for almost 3 years. Isang halik ang ikinintal ni Kendra sa mga labi ng binata. I love you, Mr. Farmer, and I'm willing to be the mother of your children right on this very farm. What do you say to that? Kukunin ko na yung susi ng kotse. Bakit? Kailangan mo nang tumapak sa mansyon ni Don Ramon. Hindi lang ang lolo ang humihirit ng mga apo sa tuhod, sweetheart. Kaya kailangan nating magmadali. Binitawan siya nito at umaarteng natataranta sa pagkapa ng susi sa dalawang bulsa ng pantalon nito. Pumailan lang sa rest house ang tawa niya. Sumunod ay ang halakhak ni Isaac. Her search for love was over. Alam niyang sa piling ito ay magiging maligaya na siya mula ngayon. May dala rin palang biyaya ang pagka-fashion addict niya at pagka-bratinela. She had met Isaac, her one and only love. Nasa kabila ng mga narating nito sa buhay ay hindi nahihiyang magpakabaduy, maipadama lamang sa kanya kung gaano siya ka-espesyal at kamahal. Wakas.